Naantala ang pagbubukas ng ika-4 na round ng peace talks ng gobyerno at ng NDFP o ng National Democratic Front of the Philippines. Gusto kasi ni Pangulong Duterte na magkasundo muna ang dalawang panig sa isang bilateral ceasefire. Pero ang gusto naman ng NDFP, palayain muna ang mga political prisoner at bigyan sila ng amnesty. Live mula sa the Netherlands, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, matapos ngayong back-channel talk sa Utrecht dito rin sa Netherlands noong nakarang buwan na nagresulta para matuloy itong 4th round ng usapang pangkapayapaan, kinailangan na naman ng back-channel o informal talks kahapon para ma-plansya yung agenda nitong ika-4 na round dahil nga sa mga bilin ng Pangulo. Pero tila may agreement na in principle yung dalawang panig, kaya naman kanina, pag alas 11 kanina ng tanghali dito sa Noordwijk, Netherlands, ay natuloy din yung uling pagbukas ng formal na pag-uusap. Nagbukas din sa wakas ang ika-4 na round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at NDFP dito sa Netherlands. Kahit kagagaling sa sakit, dumalo sa pagbubukas si NDFP Founding Chair at Chief Political Consultant Joe Masison. Ang third-party facilitator sa pag-uusap, malinaw ang mensahe sa magkabilang panig. We have to remind ourselves that this is the way to address these challenges, here at the table, by talking, discussing, arguing. This is the only way to move forward. Kahapon pa dapat nagsimula ang usapan pero kinailangan mag-usap ang dalawang panig tungkol sa agenda ng 4th round matapos si gate ni Pangulong Rodrigo Duterte dapat mapagkasunduan ang isang bilateral ceasefire agreement. We will measure the success or the non-success of this round depending on the outcomes and the issue of a bilateral ceasefire. Sa pagbubukas ng usapan kanina, malinaw ang nais ng NDFP. Bukas daw sila sa isang joint ceasefire agreement maging sa isang bilateral ceasefire. Pero this is soon possible if President Duterte can put forward the amnesty and release of all political prisoners listed by the NDFP. The GRP and NDFP negotiating panels can validate and bind declarations of unilateral ceasefire as the interim bilateral ceasefire agreement. Jessica, bagamat tila bilateral ceasefire agreement ngayong prioridad dito sa 4th round, inaasahan din pag-uusapan yung Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER na kung tutusin ayon na rin sa magkabilang panig, ito yung isa sa pinakamahalagang paksa sa buong usapang pangkapayapaan. Jessica? Rafi, coming from yung pagkasuspinde nitong peace talks na ito, no? Would you say that this round of the peace talks now, is it off to a good start? Or depende dun sa paano ituring na magkabilang panig ang isa't isa, considering kung ano nga yung pinanggalingan nila na hold yung ceasefire, no? Tapos parang kasi may naririnig pa rin tayo ilang mga maanghang na salita tungkol dito sa amnesty, release of political prisoners. Tapos yung tono rin ng pananalita ni Pangulong Duterte medyo may konting pagkainis pa rin Paano ba ito, Rafi? Yung official line, Jessica, dito ng mga nag-negotiate dito sa 4th round ay talagang positibo at optimistic sila dun sa 4th round na ito. Pero ika nga ay ominous yung nangyari kahapon na hindi natuloy yung opening ng 4th round. Umaga dapat, naging hapon at altogether ay kinansela na yung opening kahapon at minug nga ngayong umaga. So doon pa lang ay medyo hindi na naging maayos yung pag-uumpisa ika nga nitong 4th round. Pero kanina ay optimistic naman yung dalawang panig matapos nga silang magkaroon ng informal talks kahapon para na-planchahin yung mga naging bilin ng Pangulo. At ang sinasabi ng mga nag-uusap dito ay meron ng agreement in principle dahil pag-uusapan pa ito dito sa susunod na 4 na araw itong naging bilin ng Pangulo. So dito na magkakapukpukan ika nga kung magkakaroon ba talaga ng bilateral ceasefire agreement pagkatapos ng 4 na araw, Jessica. Kung ano kasi yung issue na kung saan sila nagkasala sa labat nung huli, mukhang yun pa rin, no? Parang tinik pa rin sa dibdib na hindi mawala-wala itong issue ng release of political prisoners, kung sino ba dapat magdeklara ng ceasefire, etc. This time, are they moving forward or parang kumbaga they have to deal with this thorny issue pa rin, Rafi? Yes, Jessica, bukod dito sa usapang pangkapayapaan sa
Administrasyon Duterte. Sa mga nakaraan talagang dito nagko-collapse, Jessica, yung mga peace talks kapag pinag-usapan na yung ceasefire. Dahil nakapaloob sa usapin ito, Jessica, ay napakaraming sensitive na issues na tulad ng revolutionary tax ng mga rebelde, yung pagtulog nila ng mga hindi nagbabayad ika nga ng mga revolutionary tax, at maging yung mga boundaries kung hanggang saan lang ba po pwede itong mga rebeldeng komunista kapag nagkaroon na ng ceasefire. Siyempre ito yung mga masasalimuot na bagay na ika nga ni Luis Alandoni ay very sensitive na baka mabitin yung 4 na araw na lamang na natitira dito sa usapang pangkapayapaan. Pero sabi nga nila, mutual naman yung kanilang trust with each other kumpara ng mga nakarang administrasyon, at talagang they are banking on the 3 rounds na nangyari na at napakaraming mga accomplishment na naganap. So talagang doon na lamang sila umaasa na malulusutan itong napaka-thorny issue, at inaamin naman talaga nila yan na talagang very thorny itong issue, at nakakonsentrate na talaga sila doon sa dalawang issue ngayon, yung Caser. Okay. And ngayong hapon, Jessica, meron ng pag-uusap na mangyayari initially dito sa mga issue nito, Jessica. Quick question, Rafi, kasi medyo maingay yung iyong audio, no? At we apologize sa atin pong mga manonood. Quick question, Rafi, do we expect a bilateral ceasefire declaration at the end of this 4th round ng peace talks? Yan, Jessica, ang aim ng GRP dito sa kanilang pag-uusap. At yan talaga yung gusto ng Pangulo. May mga narinig tayo, although ayaw nila magpangalan, na by hook or by crook, yun ang gusto ng Pangulo, magkaroon ng bilateral ceasefire agreement dito sa 4th round. Pero ang NDFP, medyo hindi nagkukumita gaano dahil talagang masalimuot ika nga yung pag-uusap na ito. Pero baka magkaroon ng compromise, Jessica, at yun yung inaabangan natin kung ano yung magiging compromise na ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima, nag-uulat mula sa the Netherlands.